Ito ang inyong himpilan ng Far East Broadcasting Company. Iba't ibang programang nagtatanghal sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Ito ang FEBC Holy Week Specials. Serbisyong OFW. Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Isang magandang araw, tanghali at gabi sa ating mga kababayang overseas Filipino workers na nakikinig dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Espesyal ang araw nating ito ngayon dahil ngayon ay Huwebes Santo, kung saan pinagninilay-dilayan natin ang kadakilaan ng ating Panginoon kung paano niya iniligtas ang sanglibutan. Ngayon din po araw nito ay ating matutunghayan ang mga kababayan nating mga OFWs, ang kanilang mga kasaysayan, ang kanilang istorya na pumapalog po sa posible kahit imposible. Posible kahit imposible. Ito po yung mga kwento ng himala para sa ating mga kababayang OFWs dahil naranasan mismo ng kanilang kapwa OFWs. At bago po tayo magtungo sa ating programa, syempre ating batiin muna ang ating mga kaagapay mula sa 702 DZAS FEBC Radio TV at maging sa 1143 DZMR Santiago Isabela at sa 1233 DYBS Bacolod at syempre sa kasama na rin ang 1116 DXAS Zamboanga. Hello po sa inyo, naway nasa mabuti kayong kalagayan. At palagi kaming lumalambing sa inyo, mga kaagapay. Palike naman po ang Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio at ang Global Filipino Movement. Siyempre, mag-subscribe na rin po kayo sa YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Salamat din po sa ating mga kaagapay na nakatutok na dito sa Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV. Sinagot na po ni Pastor Joe Biasong ang program opening. Sinagot na rin ni Pastor Rene Bunsoy ang lambing. Ako naman po ang sasagutin ko ay ang attendance checking. Siyempre, roll call po natin yan. Ang ating po kasi mga taga-subaybay, lalo na po itong araw na ito, na special na araw, ng araw ng pangilin po natin, yung tawag ng mga nagdaang panahon, Ito siyempre, yung po Holy Week, ito po ating Holy Week special na ito, ay nakakaabot po tayo sa 222 na mga bansa at territories all over the world na meron pong presensya ang ating mga kababayang Pinoy at Pinay. At dito naman po sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kapag po ating binapangkit, binibigas na ganyan, lalo pong napapalapit sa ating puso't damdamin ng ating pinakamamahal na bansa. At siyempre po, 7,641 na mga isla po yan, 17 regions, 81 provinces, at 1,489 na mga municipalities, 145 na mga lungsod at 42,045 na mga barangays na nakaabang po sa mga serbisyo publiko na ihahandog at patuloy na inahandog ng ating serbisyong OFW. Yes, Pastor Joe, Pastor Rene. Bago tayo magpatuloy, kailangan munang puntahan natin dahil Holy Week po ngayon, ating pong pagnilay-nilayan ang salita ng Diyos na ito ay galing sa Mateo 19:24 hanggang 26 mula po sa Magandang Balita, Biblia. At narito po, sinasabi ko rin ito sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Lubhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang mga narinig, kaya't nagtanong sila, kung gayon, sino po ang maliligtas? Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao
Ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay. At ito naman po ang English version sa Matthew 19:24 to 26. I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. When the disciples heard this, they were greatly astonished, saying, "Who then can be saved?" But Jesus looked at them and said, "With man, this is impossible, but with God, all things are possible." Well, yan po ang ating pagbubulay-bulayan sa araw na ito. Mula sa salita po ng ating Panginoon, as recorded, of course, by the evangelist, gospel writer Matthew, chapter 19, verses 24 to 26. Sa biglang tingin, para naman yata Pastor Joe, Pastor Rene, para namang nakakalungkot sa bahagi ng mga mayayaman, parang ba kasalanan mo kung mayaman ka, kasi ang sabi ni Lord Jesus, mas madali pa raw, sa isang kamelyo ang makapasok at makaraan sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kawawa naman ng mga mayaman pagka ganyan. Pero hindi po ganun eh. Hindi po ganun ang ibig sabihin. Ang tao kasi na ang tingin niya sa kanyang yaman ay kanya. Hindi galing kay Lord. Ang tingin niya sa kanyang kasikatan, nakala niya kanya. At hindi kinikilala ang Panginoon na nagkaloob nito. Ang mga makapangyarihan, na ang akala nila yung kapangyarihan nilang yan, kanila, at hindi nila kinikilala na yan galing sa ating Panginoon. Pinagkatiwala lang, ipinahiram lang sa kanila. Iyon po ang mga klase ng mga mayayaman na talaga namang mahihirapan, halos imposible na makapasok sa Diyos kasi hindi nila kinikilala ang Diyos eh. Walang pagtanggap sa ginagawa ng Panginoon sa kanilang buhay. So yun po, talagang mahihirapan. Pero oras naman na magsuko ng kanilang sarili sa Panginoon, makakapasok din po sa kaharian ng Diyos yan. Ngayon, mukhang imposible. Mukhang imposible. Kaya ang sabi ng mga disipulo, Panginoon, sino pa po makakapasok sa kaharian ng Diyos? Kapag mayaman po pala, mas madali pa yung kamelyo makapasok sa butas ng karayom. Sabi ng Panginoon, with God, everything is possible. With God, all things are possible. Maring imposible sa tao, sabi niya, pero posible sa Panginoon. Kaya kinakailangan, we must pray for one another para yung mayaman matutong magpakumbaba at nang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngayon, speaking of itong karayom na ito, itong needle na ito, noong una kasi nung bata pa ako mananampalataya, akala ko hirap naman pala. Paano ba naman yan? Gusto ko pa namang yumaman, kung ganyan. Paano ko makakapasok sa kaharian ng Diyos? Pagka nagpapasok ako ng sinulid mahilig ako manahi Pagpapasok ako ng sinulid sa butas ng karayom, nagagamitin kong pagsusulsi, hirap na hirap ako, kamelyo pa. Yung pala, mayroong isang paliwanag tungkol dyan. Sa Israel pala, yung halimbawa is yung Jerusalem, nakapaligid ng walls of Jerusalem. Yung pala, mayroong mga malilit na butas diyan. Kasi yung walls na yan, fortress yan eh. Fortress yan eh. Laban sa mga kalaban. Kaya yung mga kamelyo, dumadaan sila, mayroong mga ilang malilit na butas. Makakashoot naman doon ang kamelyo. Pag yumuko yan, paluhod, at saka siya papasok, dahan-dahan. Mahirap, pero makakadaan. Yung pala ang tinatawag sa Israel na camel's needle. Yung pala. Ibig sabihin, kapag palang mayaman, parang yung kamelyo, matuto kang lumuhod, matuto kang magpakumbaba, magpakababa sa harap ng Diyos, makakapasok ka doon sa needle na yun. Patungo sa kaharian ng Diyos. Yes, sige. Kayo naman magdagdag. Siguro maidagdag ko din lang, meron akong sekreto Ako rin po mahilig manahi At saka ang pinakagusto ko talaga yung yung magsuot ng sinulid sa karayom. Dahil siyempre nung bata tayo, parang madali pagka nasanay ka na parang ang bilis maglagay. Unahan pa kami noon
Hindi yung babasain, ha. Talaga isusuot mo ng gano'n. Pero ngayon ay hirap na ho ako dahil malabo na ang mata. Alam niyo, parang ganun ho yun eh. Imposible nga na makakapagpasok ka sa butas ng karayom. I think napalabo ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya hindi ho talaga tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi lang sa biyaya at grasya ng Diyos. Pangalawa, sa kapangyarihan ng Diyos na kung saan mismong ang bugtong na anak ng Panginoon, si Jesus, ay nagbigay ng kanyang buhay. Para nga po yung imposible ay maging posible. At palagay ko magandang pagnilayan yan ngayong panahon ng Semana Santa para mapagnilayan natin. Ang imposible ay posible sa Diyos po. Ang ayon ako dyan, mga partner, no? Dahil Holy Week ngayon, napakagandang paglalarawan so ang karayom, hindi yan yung karayom na gamit natin ngayon. Pinaliwanag ni Atty. Cao. Ang ginagawa po dyan, kailangang lumuhod yung kamelyo at tanggalin yung sakay niyang mga kagamitan na mga Ganda. This is an illustration na kapag ang isang mayaman nagtanggal ka ng iyong mga lumuhod at nagtanggal ka, ay makakapasok. Hindi imposible na makapasok basta lumuhod yung kamelyo at tatanggalin yung mga laman kasi eksaktong-eksakto lang po talaga yung gate na yon para sa nakaluhod na kamelyo. Walang karga. Kabayan, mga kagapay, ang imposibleng makapasok, hindi na. Magpakumbaba, lumuhod, tanggalin ang ating mga hindi naman talaga atin, kundi sa Panginoon, makakapasok ka sa kaharian ng Diyos. Kaya ngayon po sa ating pong Holy Week celebration, kaibigan, walang imposible sa Panginoon. Ano man ang iyong pinagdadaanan. Okay, so ngayon po mananalangin tayo sa closing ng ating devotion segment, ang ating Holy Week special na ito ng OFW. Tayo po dumalangin. Maraming salamat po sa pangako po ninyo. Lord Jesus, galing po mismo sa salita nito, sa bibig po ninyo, O Lord Jesus. Sa Matthew chapter 19 verse 26, ang sabi niyo po, Panginoon, with God, all things are possible. At yan po'y pinatunayan nyo noon pa, kasalukuyang pinapatunayan nyo, patutunayan nyo pa sa aming mga buhay, lalong-lalo na sa buhay ng aming mga OFW sa kanilang pamilya, na mayroong mga pinagdadaanan, may mga sinasalunga, upang ito ay mapagtagumpayan nila. What is impossible will be made possible by the power of your Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Amen. Ngayong araw, atin pong makakasama ang ating mga kababayang OFW na magbabahagi ng kanilang istorya tungkol sa kanilang mga karanasan. Makakasama natin ang mga kababayan natin na biktima ng human trafficking and even illegal recruitment sa bansang Malaysia, particular sa Sarawak, no? At sa pamamagitan ng Global Filipino Movement at Serbisyong OFW, sila ay ating na-rescue at nasundo pa natin yan noong March 5, 2022. At narito na po, makakasama na natin, actually kasama na po natin sa ating interview via Zoom. At tatlo po sila, tatlong mga naging biktima ng mga illegal recruiters at mga batang-bata pa. Nasa edad 30 anyos lamang silang lahat halos. Ang una po ay si Arsenio Flores mula sa Maribeles yata ito. Maribeles, Bataan. Si Alfie Agumana na ngayon po mismo as we speak ay naroon sa Agusan del Norte. Sa Samar. Okay. Samar.
Sa Samar. Actually, nasa Samar siya, pero yung kanyang wife yata taga-Agusan. No? At ang pangatlo ay si Novem. Maganda pangalan, no? Novhcm, Novem, John Piang. Ano? At galing naman sa, ano to, Pastor Rene? Galing naman po sa, right now, as we speak. Sa Misamis Oriental. Nasa Misamis Oriental. Tama-tama naman. Halos approximated nila ang Luzon, Visayas at Mindanao. Tama naman pala, no? At welcome namin kayo, Alfie, RC, at saka si Novem, ano? Thank you very much, ano? For finding the time, ano, to share your experiences with us at para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay, mga taga-panood, at mga taga-pakinig. Kasi tayo ay napapanood sa television ngayon, sa Channel 185 ng Signal Cable. Ano? At syempre naman, napapakinggan sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, at saka sa FB, at saka sa YouTube. Ano? Okay, sige, Pastor Joe, baka Pastor Rene, baka meron kayong mga gustong itanong. Sige. Ako ay excited, Attorney Cow at partner, no, na mapakinggan yung kanilang mga istorya. Siguro unang tanong ko is, paano nagsimula ang inyong istorya bago kayo lumabas ng bansa, bago kayo mapunta ng Malaysia? Pwede niyo bang ikwento ng kaunti? Kahit sino mauna. Good afternoon po. Yes, RC. Afternoon. Hello po, Pastor. Nagsimula po yung sa akin nung by October po, nung pumunta ng October 2018, yung mismong tiyahin ko na pumunta rito sa Bataan at nag-alok sa akin ng work sa Malaysia, pero hindi po dun sa work na mismong pinagtrabahuhan talaga namin. Nagsabi po siya sa akin na meron silang nakuhang kontrata na pwede nila ako ipasok. Kaya lang daw po ang contract daw po kasi hindi pa daw po tapos gawin. So para daw po madali daw po makapasok, isasama daw po nila ako doon sa kinuha nila na nasa Mindanao. Yun po ay si Novem na papunta pa lang po doon sa Bataan dahil doon po siya actually sasakay papuntang Malaysia. Yun po ang naging kung bakit po napilitan ako sumama. Actually po nung malaman ko po na gangster yung papasukan namin, nagdalawang isip na po ako at nagsabi na po ako na hindi na po ako tutuloy. Pero naayos na po kasi yung passport ko. Inano po nila na marami na po silang nagastos. Bigyan lang daw po nila ako ng 2 weeks para daw po mailipat nila ako kung ayaw ko daw po talaga doon. So yun po ang naging kaya po napunta po ako noon. Kaya lang po yung mga promises po hindi po talaga natupad. Okay. Opo. Siguro i-ask ko si dahil si Novem galing ng Misamis Oriental pumunta sa Bataan po. Bataan. Opo. Si Alfie, ikaw naman, paano ka napasama dito sa pag-work or pag-apply dito sa una-una nag-apply ka ba o kinausap ka rin ba nung same na actually tao? Po Pastor Rene, pinuntahan ako ng kaibigan ko na yung Choy ni Novem. Sa side naman to ni Novem, Choy ni Novem, inalok po ako na doon po, doon na po sila Novem na una sa akin. Kaya napaano na po din ako. At saka yun nga, yung mga promises po nila na malaki ang sahod. Tsaka baliwala yung sahod sa mga ibibigay ng amo, may mga pakonsilyo yan, malaki kaysa sahod ninyo. Mm-hmm. Kaya nagpursige ako na makapunta sakaling ito na yung makaahon ako, makaluwag-luwag na sakali. So nagpursige ako tapos meron namang nauna doon sa akin, kaya yun nga sila Novem nauna ng ilang buwan sa akin doon, kaya nagpursige akong pumunta doon. Okay. At ang premise nito dahil maganda ang alok na sweldo. At malaki ang sweldo ninyo.
Nalaki Ano bang trabaho ang ina-expect ninyo sana nung kayo ay kinukuha? Sa akin, manukan, okay na yon sa akin. Pero hindi ko pa alam yung boss na ganun pala, yung mismong amo, yung ano talaga niya, gangster, hindi ko pa alam. Ang ano lang sa akin na mabait daw, yung amo, ganyan. Okay. Tsaka maano sa, ano daw, pasahod. So, yan ay 2018. Ibig sabihin, exactly parang 3 years. Dahil hindi lang 3 years 2019. Parang halos lampas 3 years, ano? 3 years and 4 months po. Sila po, nag 3 years and 4 months. Pero ikaw ba, RC, ikaw ba ay nag-expect na manukan ang pagtatrabahuhan mo talaga? Ano ba yung trabahong in-expect mo? Actually, pang in-expect kong trabaho is LNG po ang sabi. Parang LNG? Ano po yun siya. Opo. Parang oil and gas po yata. Oil and gas po. Oil and gas? Opo. Pero napunta kayo sa manukan. Ako po, si Novin. Novin, mag-unmute ka. Oo. Hello, sir. Anong trabahong in-expect mo? Manukan talaga, sir, kasi pagpunta ng tsuhin ko dito, pag sabi niya sa akin, may naghahanap daw ng tao sa Malaysia. Okay. So tapos, parang lumalabas dito ay si Novem at saka si Alfie. Manukan talaga. Alam nila manukan, pero si RC ay oil and gas. Paano kaya nangyari yun? May pinakita po kasi sila sa akin na sketch ng project po nila. Kaya po na-engganyo rin po akong sumama kasi po family ko po. So naisip ko na hindi ako mahihirapan pumunta. Then nung malaman ko po na manukan tapos gangster yung amo, nagsabi na rin po sa akin yung father ko na gangster ang amo niyan, masyadong delikado ang gangster sa Malaysia. Kaya yun po po ako na hindi na po ako sasama, kaya lang po yun nga po, may mga sumbat po yung tsahin ko na binigay sa akin. Tapos nung bandang huli, nakiusap na lang po siya sa akin na baka daw pwede ko siyang bigyan ng kahit 2 weeks. Kung hindi raw po ako tatagal sa manukan, kahit daw po 2 weeks. Kasi kukuha daw po sila ng kapalit. Yun po, pero inabot po ng 3 years. 3 years and 4 months. Opo. So lumalabas na parang... Actually po, Pastor, si Alfie, ang sabi nila, kapalit ko po. Aha. Opo. Pero hindi po naging kapalit siya kasi yung manukan po lalong lumaki kaya hindi po pumayag yung amo na kapalit siya. Ginawa po siyang dagdag. So parang lumalabas nga nito ay iba yung pangako ng, again, nabanggit mo, RC, ito ay tiyahin mo. Tiyahin mo ito sa ama or sa ina? Sa ama, sa father ko po. Sa father side. So, kapatid ng father mo? Opo. At hindi mo ina-expect na ganito ang mangyayari dahil nga kapatid nga ng tatay mo ito, hindi ba? Opo. Okay, so parang lumalabas na hindi lamang human trafficking ang nangyari, kundi illegal recruitment din, no? Partner, naka-mute ka. Yes, Pastor Rene, tanong ko lang sa kanila, hindi pa sila nagduda na nire-recruit sila pa Malaysia na hindi naman dumaan o dadaan sa proseso, magtuturista sila? Kahit sino pwedeng sumagot. Ako na lang po Pastor. Actually po, nagsabi po ako, pero ang sabi po kasi ng tsahin ko, kung hihintayin natin magkaroon ka ng permit na lalabas habang naghihintay ka, matatagalan tayo. Abutin tayo ng ilang months. Hindi kagaya ng nandun ka na, total makakapunta ka kasi family kita, hindi ka ganun kadaling hindi ka ganun kahirap dalin. So pumayag na po ako kasi nga po, tsahin ko po yun eh. Okay. Parang dahil sa tiwala, no, RC,
tiwala sa tiya mo kasi kalimitan ganito ang mga nangyayari kapag gustong ayon sa pag-aaral kasi attorney ka, no, partner, yung pag-aaral ay kalimitan ang mga nasa sadlak sa human trafficking. Ito yung matatawag na human trafficking. Yung kalimitan yung mga may malapit sa iyo o may kaugnayan sa iyo na hindi ka magdududa pagkos magtitiwala. So, yun ang malinaw na nakita ko ngayon dyan. Si attorney ka, baka meron po kayong tanong? Isang may tanong ko lang kay RC. Napaka-pursigido ng iyong tiya. At yan ay kitang-kita, halatang-halata yan. Very obvious. Masyado siyang pursigido. As a matter of fact, yung mismong father mo yata ang nagsabi sa'yo na huwag kang tumuloy dyan. Lalo na balitaan nalaman na gangster pala yung magiging employer ninyo. Ikaw ba may kutob na merong bayad na maaaring tinanggap yung tiya mo na yon mula dun sa mga recruiters na yon? Meron ka bang kutob? At that time, meron ka bang kutob? Kung hindi man nagkaroon ka ng kutob noon, ngayon, meron ka bang conclusion na masasabi na nakinabang? Kasi masyadong porsigido eh. Sige, RC. Opo, sigurado po yun. Sigurado po yun. Ayun. Okay, sige. Ngayon ako, dalawang bagay lang gusto kong tanong. Kasi bakit napakadali naman na kayo naniwala kaagad. Magkano ba yung sinasabi na magiging sahod ninyo at nalakihan kayo? Sige nga. Pakisagot niyo ito bawat isa sa inyo. Magkano ba yung sahod na yan na nalakihan kayo at naingganya kayo? Gaano kalaki? Sige nga. Pastor, actually. Sige, RC, pagkatapos si Novem, tatanong ko kung, kasi ilalapat natin titingnan natin kung magkano ang pangako kay RC, magkano ang pangako kay Novem, magkano ang pangakong malaking sahod daw kay Alfie. Sige, mauna ka na muna RC. Magkano ang pangako sa'yo at nalakihan ka? Ang sinabi po nila sa akin, nung malaman ko sa Manukan, kasi po hindi naman po talaga dapat sa Manukan yung sa akin. Sige, oo. Sinabi Oil po nila gas. na 1.5 po yung sa Manukan. Pero mas malaki daw po yun pag dinilipat nila ako doon sa LNG, doon po sa sinasabi nilang project. Ano yung 1.5? 1.5 na ringgit po, ringgit. Ringgit. 1,500 ringgit. Okay, siyempre naman gumawa ka ng arithmetic dyan, nag-calculate ka, di ba? Kinumpute mo. 1,500 Malaysian ringgit. Magkano sa pesos yun? Dapat talaga, i-compute mo yan. Magkano? At naingganya ka talaga. Kasi sabi po nila nung time na yun, ang 1 ringgit po is nasa 13. 13. So magkano lumalabas yun? Sige, gumawa ka nag-compute ka. Magkano lumalabas? Sa pagkakatanda mo? Halos pumapalo po yun ng 20K na po. Kasi po, hindi naman po ako... 20,000 pesos. Opo, 20,000 pesos. Hindi naman po talaga umaabot ng ganun. So, okay. Nalakihan ka na doon, RC, nalakihan ka na sa 20,000 pesos, Actually, sir, hindi po Kasi po may pangako pa po sila na mas malaki. Doon nga po sa oil and gas. Magkano yon? Sige, malaman lang natin. Ang sabi po nila, aabot daw po ako ng 35 doon. 35 pesos. Hindi pa kasama ang overtime. Overtime, malaki nga. 35,000 pesos, hindi pa kasama ang overtime. So, naingganya ka doon. Sige, tanongin natin si Novem. Magkano ang pangako sa iyo na naingganya ka? Sige nga. Ang pinangako nila sa akin 2,500 ringgit. Kasi yung boss daw sa Malaysia, wala pa daw tao, tapos walang alam sa manok. Tapos yung sa akin daw gawin akong farm manager, kaya yun, pumayag na din ako. Okay. Siyempre nag-compute ka. Magkano yung 2,200 Malaysian ringgit sa pesos? Mahigit. Sige. Nasa mga 40 plus 40K. Nalakihan nga. Pastor John, Pastor Rene. Sige, si Alfie. Magkano pangako sa'yo? Tingnan natin. Same lang po, Pastor. 2,500 ringgit po. Saka yung ibang mga pangako po na pag mananalo daw po ang manok, may 500 ringgit, Malaysian ringgit po kami per head. Pag per head? mananalo. Okay.
So malaki-laki na din kung may 5 manok di wala yung sahod na isang buwan. Ayun. Kaya nainggan niya kayo, ano? Nainggan niya kayo. Pero yung anggulo na nalaman yung gangster, kanino nalaman na gangster pala yung magiging foreign employer nyo? Kanino nalaman nyo? Bakit parang tumuloy? Yung gangster nga. Sa akin po, doon na po mismo sa pagpasok ko na. Iwan ko doon mo na nalaman? Doon pa lang po. Si Novem, kailan mo nalaman gangster? Doon na rin? Doon na rin sa Malaysia po. Si RC, ang alam na niya kagad, sabi ng tatay niya, huwag ka nang tumuloy, pero mapursi yung tiya. O sige, hanggang doon na muna yung mga tanong ko. Pastor Joe, Pastor Rene. Opo. Okay. Nung tinitingnan ko sila, nagkwekwento, pinakikinggan ko, yung hindi ba pinaghanda kayo ng mga dokumento ng tiya o wala bang sinabing dadaan tayo sa PUA? Hindi ba kayo nag-isip noon na bakit hindi tayo prenoproseso ng tamang proseso? Baka pwedeng masagot ninyo. RC, yes. Ako po muna. Ang sabi nga daw po kasi ng tiyahin ko na yun, masyado daw pong matagal kung dadaan daw po kami sa process. Tapos, total, kamag-anak niya daw po ako, kaya niya daw po ako ipasok agad sa tourist. Tapos doon na daw po ang process ng permit. Yun. So never kang nagduda? Hindi ka nagduda sa kanya? Actually, ano na po ako na baka po kung anong maging lagay namin doon. Kaya po, nung nasa Pilipinas pa lang po, nandito pa lang po ako, nag-back out na nga po ako. Kaya lang, nakapag-proseso na ng... Yung sa passport po, nakapag-process ng passport, tapos, nakapagpahiram po sila sa akin ng 5,000 peso. Yun. Yung time na yun, opo. Mapapansin nyo, doon, tama yung sabi ni Atty. Cao kanina, pursigido eh. Pursigido yung tiya, binigyan pa ng pang-passport. How about si Alfie at si Novem? Novem, hindi ba kayo nag-isip, nagduda, nung kayo ay nagsisimula palang i-recruit papunta ng lalo na si Novem kasi ang may kilala, sinabihan lang si Alfie, tama ba? Oo. Sa totoo lang, sir, yung tuhin ko kasi yung asawa ng tiyahin ni RC. Kaya naman pala. Kaya porsigido talaga kung pumunta doon kasi marami kasi silang sinasabi na ganyan, malaki sahod, tapos andun sila. Pag may mga problema daw, kaya daw kami nilang protektahan. Kaya yon, nagporsigido kami, tapos yon, sabi nila kaya lang ipapasok, tourist lang daw. Yung visa, yung visa. Tapos, tourist visa lang. Pag makapasok na ng Malaysia, doon na lang gawa ng visa. Kaya nung nakapasok ako, hindi ko alam na may visa na ako doon Doon ko nalaman na pagdating ko, mga ilang buwan siguro, binigay sa akin yung visa ko. Okay. Anong klaseng visa yon? Work visa na? Working permit na? Working permit po. Okay. So nakuhanan pala kayo ng work permit? Sa totoo, Pastor, 2 taon ako nakuna ng permit Yung ngayon lang, yung nakaraang taon lang hindi nakunan ako ng permit kasi nagpaalam kasi ako na uuwi. Okay. Kaya yon, hindi nila ako pinagawa ng permit, tapos sinabi nila sa akin na nawala daw yung passport ko kasi ayaw nila akong pauwiin kasi kabisado ko lahat ng manok nila Okay. Kaya yon, sinabi nila sa akin na nawala yung passport ko. Okay, siguro ang gusto nating malaman ngayon sa mga susunod na katanungan, ano yung mga naranasan ninyong challenges o struggles o sabihin natin pang-abuso nung panahon na kayo ay nandoon bago kayo makauwi dito? Kahit sino ang magsalita. Yan kasing pang-aabuso, pang-aabuso. Sa English ang tawag diyan exploitation,
yung mong pinagsasamantalahan ka, inaabuso ka. Kinuha kayo para magtrabaho, umaasa kayo ng sahod na mga mataas, umaasa kayo na magiging maganda ang inyong kalagayan. Kailan nyo naramdaman, anong punto naramdaman nyo na mukhang kayo ay inaabuso pala, na kayo ay pinagsasamantalahan at hindi tama ang naging kalagayan ninyo bilang mga workers doon sa manuka na yon? Sige, kahit sino sa inyo pwedeng pakisagot. Saan punto kayo nakadama na mukha at ang pinagsasamantalahan na ako rito mukhang inaabuso na kami rito? Saan punto nyo naramdaman yon? Ako po sir, sa isang buwan po, hindi pa halos nag-iisang buwan kami doon. Naramdaman ko na po yon kasi po nung time kasi hindi naman po talaga ako total nag-alaga ng manok dito sa Pinas. Ako pumunta ron. So, hindi po ako ganun ka mag-handle ng manok. Kaya po nung time na nagkamali ako ng hawak ng manok, pinalo ako. Nagalit pa po sa akin yung amo. Tapos dahil po Chinese sila, tapos hindi naman po sila marunong mag-English. Sa sobrang galit niya, hindi ko naman po siya maintindihan. Pinatawag niya po lahat ng mga bodyguard niya. Pinatawag niya po rin sa farm. Tapos meron po siya doon isang bodyguard na marunong mag-English. Pinakausap po sa akin na ang amo daw, hindi daw biro. Kaya wag ko daw gawing biro ang trabaho. Once daw po na magkamali ako, hindi na daw po ako makikita ng pamilya ko. Doon po, yung time po na yun na sinabi po ng tao niya na once na hindi mo inayos ang trabaho mo, wala nang makakalam kung nasaan ka, hindi ka na makita ang pamilya mo. So, hindi na po. Yung mga bodyguards sa pinaligiran ka habang kinakausap ka nandun po sila lahat. Nandun po sila kasi may mga bodyguard po siyang kasama. Once na nagtatrabaho kami, yung amo po nakabantay yan. May mga bodyguard po siya na nasa loob lang ng room, mga nagpapahinga. Yan ang style ng gangster di ba? Yung pelikula Godfather kanina, nakapaligid ang mga bodyguards. Okay, oo. So naramdaman mo na yun? Nung time po na nagkamali ako, bumaba po lahat yun. Tapos yun po, nagpalibot na po yun. Tapos may mga tinawag po siya na galing pa sa town. So paano yung pinampalo sa'yo nung ikaw sabi mo pinalo ka? Saan ka tinamaan? Anong klaseng pamalo? Actually yung po yun, yung manok po yun ang pumalo sa akin. Pakiulit mo nga yun? Yung manok po. Yung manok yung manok po yung pumalo sa akin po. Yung manok. Manok? Paano yun? Paano nangyari yun? Paliwanag mo nga yun. Medyo nagulat kami ron Actually po kasi meron po silang training na pinapagawa sa manok. Ngayon po meron po yung cage na hindi naman po kalakihan. So once po na naubos yung oras na time nun sa pagkahig-kahig nung paa niya, parang training po yun. Kukunin na po yung manok. Kaya lang po dahil bago po kami, hindi namin kabisado yung mga manok nila kung matapang or hindi. Yun po, pinalo po ako nung isang manok. Tapos nagalit po yung amo nung time na yun dahil yung manok pumalo. Kaya nagalit po siya sa akin nung time na yun. Opo. Tapos, wala sa lugar yung pagpalo ng parang na-provoke mo yung manok kaya pumalo. Opo. Kaya nagalit yung amo. Opo. So sabi ko naman po kasi na hindi ko po kabisado yung manok nila. Ayaw niya po nang may magpapaliwanag. Gusto niya po once na sinabi niya na ayusin niyo, gusto niya aayusin mo. Ayaw niya po nang paliwanag. Opo. Kaya po pinatawag niya yung mga bodyguard niya. Okay. RC, ikaw ay naiyak ka nung nagsasalaysay ka, kumuha ka pa ng panyo yata o towel para punasan yung mga luha. Talagang naramdaman namin yung pakiramdam mo nung kapanahon ng yan. Si Novem naman, saan punto mo na ramdaman yung pagsasamantala at pang-aabuso na yan? Yung sa akin naman yung pastor, mga hindi pa siguro kami nag-isang buwan nun ni Arce. Tapos yung amo may pinapakondisyonan na manok. Tapos sinabihan niya ako na kasi mga manok nila may maliliit katawan tapos malalaki
nung sinabi ng amo na yung manok na malalaki katawan, i-control ko daw sa pagkain. Tapos, hindi ko man naasikaso yan. Dapat, sabi ng amo, unahin ko daw asikasuhin yung kondisyon kay ilalaban. Tapos, yung una kong pinakain kay yung mga babae nasa breeding pen. Tapos, pagdating kasi namin doon, may 2 Indon kasi doon Indonesia. Tapos, yung Indonesia na yung nagpapakain na nakatali. Dapat ako magpapakain nun. Tapos, nung pumunta yung amo sa manukan, nagsumbong yung Indon na hindi ko daw pinakain yung manok na pinakondisyon. Yun, nagalit yung amo sa akin. Tapos, hindi ko alam kung ano yung sinabi niya sa akin. Pinatawag niya si Arce. Sabi niya, tawagin mo yung kaibigan mo. Kausapin ko kayo, galit na galit na. Nung nasa harap na kami, sabi niya, lalaban ba daw kami sa kanya? Niyaya niya kami magsuntukan. Dalawa daw kami ni Arce, tapos siya lang daw mag-isa kung kaya namin siya. Kasi sabi niya, pag hindi daw kami magtino sa sinasabi niya, baka maputulan daw kami dalawa ni Arce ng ulo. Tapos hindi man namin alam na yung sinabi niya, putulan ng ulo. Kaya hindi man namin maintindihan yung salita nila kay bago pa man kami doon. Hindi pa namin kabisado. Nung sinabi niya, baka gusto niyo putulan ko kayo ng ulo. Tapos nasagot niya si yes boss. Hindi kasi namin alam na yun pala yung ibig sabihin. Ibig sabihin, okay. Yun, hindi namin alam na ang ibig sabihin nun, putulan kami ng ulo ba? Akala namin. Si Arce naman, si Alfie. Alfie, kailan mo natuklasan, Alfie, na ang sweldo pala hindi kamukha ng mga pangako sa inyo na kailalaki? At kailan mo unang tinanggap yung sweldo? Actually po, nag-1 buwan ako. Naramdaman ko na po, Pastor, sa amo, medyo hindi na ako medyo nahirapan pagdating ko kasi nandyan man sila Arce at saka si Nobe sa akin, translate yung mga salita ng amo. Medyo hindi na ako nahirapan. Sa mga trabaho na lang na gagawin talaga kasi kami lang 3. Wala na yung mga Indo na magputol sana ng damo, lahat ng trabaho gawain, amin na. So, init, umuulan, trabaho pa din, may sakit ka o yung sakit mo, grabe, trabaho pa din. Doon ko na anuhan talaga yung pag-abuso sa amin. Pero yung tanong ko, yung sahod, kailan mo na yung sumahod ka first month, malayo doon sa pangako? First month po. Doon pa lang? Ko na po, Yun na. Magkano ang pinasahod sa'yo? Halimbawa. 1,000 lang po, 1,000. 1,000 lang. Bawas na kagad. Samantalang ang sabi, 1,500. Ano? Okay. Sige po, Pastor Joe, Pastor Rene, baka yung pagsaklolo na siguro, pwede niyong tanong sa akin. Ang tanong ko lang ngayon, kasi sa karanasan ninyo, siguro iba-iba na ang iniisip ninyo. Nagkakausap-usap kayo kung ano ang pwede nang gawin. Paano kayo naging matatag habang kayo dumadanas ng ganon psychological, emotional na stress or yung literally pwedeng sabing physical kung naging physical yung iba. Pero paano kayo tumatag? Paano kayo nanatiling matatag? Una, siyempre sa Panginoon habang nakakaranas kayo ng ganon. Ano mga binanggagalingan o pinagkukunan nyo ng lakas habang naroon kayo? Totoo. Unang-una po sa Panginoon natin. Pangalawa po sa suporta po ng pamilya namin. Doon kami kumukuha po. So nakakausap mo ang pamilya mo habang naroon kayo. How about si RC? RC, katulad din ni Novem, pwede kayo magsalita. Saan kayo humuhugot ng lakas habang kayo nakakaranas ng ganun? Ngayon po na nandun kami, actually kahit po halos everyday po kabado kami. Kasi everyday nandun po yung amo, wala naman pong day off na kagaya ng pinangako, wala pong day off. Talagang Monday to Sunday po talagang trabaho. Yung amo lagi rin po nandun. Tapos may dala pong shotgun na parang pinapakita niya talaga sa amin na boss ako dito na dapat sundin ko anong gusto ko. So
once po na dumating siya, talaga pong ang inaano ko na lang po maghanap na lang po ako anong trabaho meron. Wala na po akong problema. Wala pong sa akin kung nakakapagod o hindi, mainit man o hindi. Basta po, once na nandun po siya, talagang nagtatrabaho na lang po ako. Tapos sa gabi ko po nakakausap yung pamilya ko . Sa gabi po, bago matulog, magdarasal po. Pagkatapos ko kausapin yung pamilya ko, magdarasal bago po matulog. Pagkagising po, ganun din po. Tapos, trabaho po ulit. Ganoon na lang po ang rotation na hindi. Tapos, everyday po, magsasabi po talaga ako doon sa tiyahin ko na nagdala sa akin na hindi ko po kaya na nakiusap po ako sa kanya na talagang kunin na nila kami kasi baka mamatay po kami. Ang lagi niya lang po sinasagot sa amin tiis-tiis lang kayo. Meron akong kukunin tao na papalit sa'yo dyan. Ganyan lang po hanggang sa katagalan. Talagang hindi na kami naniniwala sa kanila. Kasi wala po, hindi po nila kami talaga kinuha na naisip ko po siguro, ang laki po siguro ng utang nila sa amo kaya hindi po nila kami kayang ialis. Yun po ang nasa isip ko. Okay. How about si Nobem? Nobem, saan nanggagaling yung lakas mo habang hinaharap mo yung mga struggle na yun? Sa akin, Pastor, ganun pa rin sa sinasabi ni Arce kasi halos magkasabay lang kami tapos kami magkasama araw-araw sa Manukan. Minsan, hindi talaga mawala yung takot namin. Kaya tuwing pupunta yung amo dyan, may baril talaga nadala. Tapos, yun, hindi namin mapigilan na medyo maiyak. Tapos, tawagan namin yung tiyahin namin na gusto na namin magpakuha doon. Kasi, minsan, pag magalit talaga yung amo sa amin, galit na galit talaga. Kaya yun, araw-araw, andyan palagi sa Manukan. Tapos, yan ang yung ginagawa namin. Pag anong sinasabi, sunod na lang talaga kami kahit anong pagod init or ulan. Tapos, hindi kami nawala ng pag-asa. Nanalangin na lang kami palagi. Tapos, makatawag kami sa pamilya namin. Gabi lang yung may oras kami na tumatawag dito. Yan lang po, Pastor. Okay. So, halos panalangin, pagtawag sa pamilya ang naging lakas, no? Doon kayo kumukuha ng lakas habang dumadanas kayo ng ganung mga pang-abuso. Partner. Opo, siguro in the span ng 3 taon at 4 na buwan, pwede nyo ikwento sa amin paano kayo nabigyan o kailan kayo nabigyan ng aksyon sa pagtulong na nakonekta ang Global Filipino Movement, siyempre ang serbisyong OFW rin. At paano nagsimula yung proseso ng pagko-communicate sa Global Filipino Movement? Partner, bago nila sagutin, gusto ko lang i-connect lang para yung link ng kwento nito. Ang lumapit sa atin ay si Riuel Yumol ng Bataan. Tapos ikinonect in-advise niya si Ma'am Reda na asawa ni RC na tumawag sa akin. At yun nga, nagkausap kami. Then that's the start, partner. Yun yung istorya. Kaya ang ginawa natin, sabi ko, magawa tayo ng GC at yun nga, ikaw ang ginawa natin yung GC, then tuloy-tuloy na yun, partner. Ikaw, alam mo na yung kwento niyan mula doon. Oo. Ang gusto ko kasi malaman kung nagmula ba kina Reda ba or kina Nobem, kina Alfie at saka kay RC yung ideya na humingi na ng tulong. Mm-hmm. Siguro from yung side ninyo gusto natin madinig. Kasi po, makabigay. Naisipan po namin humingi ng tulong kasi po nung time na nagpaalam po ako, hindi po pumayag yung amo. Sabi niya, kailangan 5 years kayo na magtrabaho kung gusto niyo makauwi. Pero ang sa isip ko naman po kasi 5 years po na walang permit. Napakasakit po. So, nagsabi po ako sa kanila pero ayaw po nilang pumayag. Tapos, yung tiyahin ko po na nagdala sa akin is pinakausap ko po dun sa father ko. So, nag-away po sila.
Kaya po na ano namin na tatakas na lang kami. Yun ang napag-usapan namin tatlo. Ngayon, dahil alam naman ng tiyahin ko na wala kaming pupuntahan, naisip po na ano na po nila na kunin na lang kami. Tapos bago po kami umalis, nakipag-communicate po ako sa asawa ko na sabi ko baka pwede ka makahingi ng tulong na kung sino pwedeng tumulong sa amin kasi aalis kami ng farm nang wala kaming passport, wala kaming permit, wala kaming pera. Kaya yun po, nanghingi po siya ng tulong. Nakausap niya nga po si Sir Rewol. Tapos yun nga po, inano niya po kami kay Sir Joe. Si Sir Joe po talaga yung una kong nakausap. Nung time na umalis po kami, si Sir Joe po una kong nakausap. Tapos po, nagpagawa po siya ng GC hanggang sa nandun po nakapasok po dun si Sir Rene. Tapos yun po, doon po nagsimula yung communication namin na hindi po talaga naputol, hindi po talaga kami iniwan ng global Filipino movement. Talagang hindi po nila kami iniwan kahit po na saan po kami dalhin ng tiyahin ko. Kasi po yung tiyahin ko actually may plano pa po siyang pagtrabahuhin kami. Hindi po niya planong pauwiin kami. So yun po, alam po ni Sir Rene at saka ni Sir Joe yun kasi nagsisend po kami sa GC. So yun po na kahit po nahihirapan dahil po nandun naman po sila Sir, nandun po ang Global Filipino Movement, nasa ano pa rin po namin na makakauwi kami kahit na mahirap kasi binibigyan naman po nila kami ng advice, tapos ina-update po nila kami tungkol sa ginagawang aksyon. Kaya po, yun po, nakatatag po talaga kami hanggang sa makauwi kami. Gusto ko lang malaman, RC, Novem at saka Alfie, paano kayong nakakonect kay Brother Rewel Yumul? Kasi siya ay isa sa mga OFW Protection Advocates na kaagapay ng serbisyong OFW at saka ng GFM, Global Filipino Movement. Paano kayong na-connect sa kanya o siya naman, paano nyo nalaman yung situation ninyo? Yung wife ko po hindi ko lang po sure kung paano niya na pero yung wife ko po, nag-message po sa akin yung wife ko na baka may mag-message siya ang pangalan niya si Sir Rowel. Yun nga po, nag-message si Sir Rowel hanggang sa yun po, nagka-connect-connecta na po. Pastor ni tsaka partner, ang naalala ko dyan nung nasama na ako dun sa group chat ay si Reda, yung asawa ni RC, siya yung nag-initiate na mag-send ng letter, ng email doon sa Philippine Embassy sa Kuala Lumpur. Naka-address yan kay Ambassador Charles, hindi ko maalala. Charles Jose. Yes. Charles Jose. So, pero walang sagot. So, ipinadala niya yun sa atin. Ang ginawa naman natin, just for the sake of history, ay so kinuha natin yung kopya ng mga email niya, kinuha natin yung detalye, at ipinadala natin yung sulat, una-una dun din sa Kuala Lumpur, at nag-follow up tayo doon, and then later on nakuha natin yung messenger, yung hotline ng DFA o UMWA or yung and particularly yung Assistance to Nationals na doon sumagot, and then nag-send tayo another email forwarding the same, at kinapi furnish mo kayo, Pastor ni. At doon nagsimulang nagkaroon ng mga communication na ni-receive nila. Ang nag-receive niyan ay si Assistant Secretary Paul Raymond Cortez, na siyang na-meet natin naman yan noong 2018 din doon sa UAE nung binisita natin sila sa Dubai along with the partners ng Global Filipino Movement. At doon nagsimula, nagdire-diretso yan. At nagkaroon ng communication at ayun na nga, kinontak si na RC ng ATN na representative na si, ano nga ang pangalan nun, RC? Jehan po. Si Jehan. Jehan. Si Jehan. At doon nagsimula, nagkaroon ng pag-process ng dokumento, ng travel documents. Ngayon, itong sistema, malayo ang Sarawak kung saan nandoon sila sa Kuala Lumpur. Ngayon, meron pang siguro disclosure na rin, merong email, merong concern dyan na nag-arise kasi pinapasagot sa kanila
yung kanilang pamasahe papuntang from Sarawak to Malaysia and then Malaysia to the Philippines. Pati yung mga fees. At isinere yun sa atin ni Reda. So ang ginawa natin, sinulatan natin uli at piniliwanag sa kanila yung kondisyon, yung financial state ng mga kababayan natin na sila ay tumakas lamang. At they are in fear for their lives. At wala naman silang means para masagot yan. At inano na rin natin na it is the duty bound ang ating mga kasamahan dyan sa ATN. At i-kinote na rin natin kung ano yung nilalaman ng implementing rules and regulation ng pagtulong sa mga Filipinos overseas. And I believe they got the they got the message kasi sinabi natin mismo yung mga provisions at doon nagsimula yung tuloy na kanilang pag-action hanggat sa ito na nga sila ay nakabalik last March 5, no? At for the sake of time na lang, talaga bilisan na lang natin. March 5, 2022, 12:15 ng tanghali, dumating sila dito sa Pilipinas sakay ng AirAsia. At ayun, Pastor ni partner, 'di ba? Yun yung first time na na-meet natin sila. Hindi natin sila nakikita physical, first time natin na-meet. Sabi ko nga sa inyo mas nauna pa tayo kina Reda doon sa airport Sina Reda, dumating sila mga tanghali na tayo. Mukhang alas 8, alas 9 nandoon na tayo Yeah. And the rest is history, partner. And the rest is history. Una-muna, sasamantalin ko na magpasalamat sa OWA, Attorney Director, nalimutan ko na. Si Ma'am Juby muna, no? Ma'am Juby. Si Director Reds ng RAD. Director Eds, Attorney Eds Claustro. Maraming salamat po at yung staff na sumalubong at nagpakain sa kanila. Si Sir Warren. Sir Warren, ayun. Naiya to. Nako, maraming salamat po sa inyo. Of course, Admin Hans Leo Kapdak. Siguro in closing, hingan natin sila ng mensahe sa ating mga kababayan na mga nakakaranas na maaring ganon ang dinadanas sa inyo ngayon. Anong mabibigay niyong mensahe para sa oras na ito? Go ahead. RC, ikaw na mauna. Unang-una po sa mga kagaya namin na OFW na nakakaranas ng pang-aabuso, kahit mahirap, tayong mga Pilipino, mapagtiis naman meron tutulong sa atin na kapwa natin, basta wag lang tayo susuko. At lagi tayong manalangin sa Panginoon. Yun po. Okay. Maraming salamat. RC, si Nobem or si Alfie? Yes po, Pastor Joey. Sa akin po, same lang din po sa sinasabi ni Bro RC. Dasal lang po tayo. Huwag tayong bumitaw sa ating Panginoon. Manalig lang po tayo. Ang masabi ko lang po, yun nga, mayroong mga taong ang Diyos mayroon pong ibibigay po na tao na para tutulong. Kaya dasal lang po tayo palagi. Yun lang po. Thank you. Thank you, Alfie. Yung sa akin, yung masasabi ko, wag lang talagang bibitaw, tapos lakasan lang talaga yung loob, tapos yung isip, tapos kailangan hindi natin malilimutan yung Panginoon kasi siya yung nakakaalam sa lahat. Siya yung tumutulong sa atin araw-araw. Siya yung nakabantay sa atin araw-araw kahit anong ginagawa natin. At saka yan lang yung masasabi ko, Pastor. Manalangin palagi. Maraming salamat po sa inyo. Attorney Cao. Pastor Joe, Pastor Rene, at habang pinapakinggan natin ang kanilang pagkasasalaysay ng kanilang mapait na karanasan, na may kahalong matinding panganib sa kanilang mismong mga buhay,
ay nakikita natin na yung una muna sa bandang huli na yun, nung sila ay ma-rescue at hanggang sa sila ay makauwi na, pabalik nga din sa Pilipinas at nakasubaybay ang Global Filipino Movement at saka po ang serbisyong OFW para sa kanilang final rescue and arrival in the Philippines hanggang sa sila nga ay makarating sa kanilang tahanan. At ang sabi ni Pastor na kanina, mukhang mga bagong gupit kayo Yung bang magkita-kita kayo, mahaba ang buhok nila. I can imagine, mahaba ang buhok at saka mga payat siguro. At saka maitim siguro sila ng kapanahon ngayon. Ngayon nga, poging-pogi na. Sa biyaya ng Panginoon, nakita natin ang galaw ng Panginoon. At ang bukang bibig naman talaga nila, praise the Lord, hallelujah. Ang bukang bibig nila, silang tatlo, ay ang Diyos ang kanilang kinikilala na kumilos para sa kanila. Ngayon, itong ating special na Holy Week episode na ito ay tingnan natin kung paano umandar ang batas, kung paano ma-apply ang batas, kung paano nagkaroon ng buhay ang batas, yung buhay ng at karasan nyo na kayo na-rescue, paliwanag nyo na yan. Pero tingnan ninyo para po ma-warningan din ng ating mga kababayan, ma-warningan yung ating mga kababayan at hindi na sila mabiktima, at kayo naman, huwag na maulitan, mag-ingat na kayo, Ito po ang batas. Tingnan po ninyo, lalo na kayo, Alfie, Novem, Arce, tingnan ninyo kung paano napaloob kayo sa andar ng batas, sa galaw ng batas, sa saklaw ng batas. Ang ating po kasing anti-human trafficking ng mga batas, nagsimula ng 2003, yung Republic Act 9208, at lalong pinalakas yan noong 2012, Republic Act 10364, At ito tingnan niyo kung pasok kayo rito. At ako bilang abogado, ang tingin ko pasok na pasok kayo rito, unang-una, recruitment. Ni-recruit kayo di ba? Pangalawa, transportation, di ba? O tin-transport kayo, transfer. Andyan din yan. Harboring, di ba? Yung iba naman na forma ng human trafficking, siyempre, hindi applicable sa inyo to. Yung nag-a-adapt kunwari, nag-a-adapt ng bata, etc. Pero ang purpose pala, para i-exploit lamang yung bata o kaya ipagbili sa halaga para ma-exploit. Pero kayo, pasok kayo doon sa mga nauna. Ito pa, trafficking in persons, ayun na naman, recruitment, obtaining, hiring, providing, offering. Naku, matindi ang offer sa inyo. Ang lalaki ng sweldo, 45,000 pesos, 2,200 Malaysian ringgit, offering. Tapos transportation, transfer, yan, naghanap lahat sa buhay nyo yan, sa karanasan nyo na nabiktima kayo. Maintaining, harboring, or receipt of persons with or without the victim's consent or knowledge. Kaya alam ninyo o hindi, kahit tinanong ko sa inyo, naramdaman nyo na ba na merong masamang tangka para sa inyo? Kaya naramdaman nyo, kaya pumayag kayo o hindi, with or without the victim's consent or knowledge. Human trafficking na po yan. At ito, within Philippine borders, Philippine territory, or across national borders, lalo na, kinransport kayo from the Philippines to Sarawak, Malaysia. So pasok na pasok. Yung binanggit ko yan, ang tinatawag na unang element ng human trafficking, yung mga acts na yan, yung specific acts na yan. Pangalawang element po ng human trafficking ay yung pamamaraan, yung means na ginamit sa pambibiktima sa inyo. Threat. Nung una wala pa yung threat, bandang huli pumasok yung threat. Use of force. Nung una wala, pero pumasok yan nung nandun na kayo. Imagine, pinapaligiran kayo ng mga bodyguards, may shotgun kapag kayo kinakausap. At eto, pasok dito. Lalo na yung naging participation ng inyong tiya, at yung ibang mga tao na kumambisi sa inyo. Eto, other forms of coercion na pinilit kayo, Andyan na yung abduction, andyan na yung fraud, yung panliling lang sa inyo, deception. Yung bang parang inuto kayo dito, inuto kayo at niloko kayo, abuse of power or position. Siyempre, pasok na pasok din kayo dyan. O kaya taking advantage of the vulnerabilities of the person. Siyempre, wala kayong choice nung nandun na kayo.
nakikita niyo yung shotgun, nakikita niyo yung mga bodyguards, ano? Yun, taking advantage of your vulnerability, saka siyempre, ang inyong dokumento kulang, ano? Hindi tama. At ito pa, giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over you. Yung tiya mo, may control sa inyo yun eh. May control sa inyo. So, tinanong ko kanina, palagay mo ba ako, may kutob ka ba ako, RC, na tumanggap ng pera yung tiya mo? O sabi mo, yes, noon at hanggang sa mga sumusunod na pagkakataon. So, yun ang pangalawang element ng human trafficking. Nabanggit ko yung mga acts. Sumunod yung mga means, yung mga pamamaraan. At eto ngayon, dito na tayo magtatapos. Purposes of exploitation. Kapag ang layunin, i-exploit kayo, pagsamantalahan kayo, abusuhin kayo, yun, human trafficking na yun. Ang mga purposes of exploitation ay sexual exploitation. Siyempre, hindi naman pasok kayo dyan. Pero ito, Pastor Joe, Pastor Rene, forced labor and services. Nagtatrabaho ka, may shotgun. Nagtatrabaho ka, sabi, baka itapo na kayo ng buhay o patayin na kayo. Forced labor or services. Slavery. Yes, may element ng slavery ito. Kaunti ang pinasahod sa inyo, tapos wala kayong tigil ng katatrabaho. Servitude, yun. Pasok din dyan. At ang isa pong form ng human trafficking, yung pagbebenta ng organ, yung mga organ ng katawan, ano? Removal or sale of human organs. Isa pong forma din ng human trafficking. So, among many other forms of human trafficking ay ang illegal recruitment leading to labor exploitation. So, yan po ang ating paliwanag. Nilagyan po natin ng legal context, yung kontekstong legal ng mga pangyayari at mga karanasan na pinagdaanan po at talagang naiyak itong ating mga nabiktima ng human trafficking. Yes, Pastor Rene, Pastor Joe. Well, on the side naman ng JFM, medyo in terms of response, ang unang connection natin sa kanila, naalala ko nung nag-email ako, ay December 22. Tapos nung pagbalik nila hanggang March 5. So medyo tumagal din ng ilang buwan yan, no? Siguro hanggang 3 months, partner? Yeah. Ngayon, ang mahalaga po dito, mukhang parang matagal at naaalala ko ngayon na everyday nakikipag-usap ako kina RC, kina Alfie, kina Novem, follow up. At yung mga panahong yun, crucial kasi nakita ko kung gaano, kumbaga, naging pasensyoso, si Reda, continuous yung pakikipag-ugnayan ko sa kanya, pagpayo rin, kung minsan kasi nga nakakabagot at nakakatakot yung situation. Kasi nga, palipat-lipat kayo, di ba, RC? At meron pang fear na kasi tumakas kayo . May fear na kayo ay baka mahuli. At tapos meron pang panahon na walang signal. Walang signal yung inyong inyong cellphone. So yung mga ganon, kumbaga, yung response natin, patuloy lang na pakikipag-ugnayan, pag-follow up, at hindi naman yun talaga makokontrol . Katulad na lang pati yung partner, yung pakikipag-usap sa Assistance to National, kung minsan hindi rin sila sumasagot kaagad, pero sumasagot naman later on. Akin natutunan ko din kung paano talagang maging mahinahon. At yun na nga, pinanindigan ko na yung pagiging malambing sa pagsulat. Kailangan kasi nakikiusap tayo . Kahit na medyo matigas yung dating ng ating sulat sa kanila, pero humihingi tayo ng tulong sa kanila. Kaya nilalambing pa rin talaga natin. At ayun na nga, at nag-response naman sila. Ayun. Mula dyan, mga kasama, Attorney Cow, partner, at yung mga kasamahan natin, Arsenio, Alfie, Novem, marami tayong natutunan dito, tiyak.
sa nangyari. At ang ating mga nanonood ngayon, kahit na Semana Santa ngayon, makikita nyo yung agony rin, agony ng mga mga kababayan natin while naroon sila sa Malaysia. At higit pa dyan, yung agony rin ng pamilya na worry sa mga nangyayari sa kanila. Dito, nakita ko yung una pa lang ng mga proseso na nangyayari, yung mga pangako na ginawa ng tiya na alam nating may kahulugan yon kung bakit masyadong porsigido, ay bahagit, sangkap ng mga kung bakit na nakarating sila doon sa stage na umalis na hindi dokumentado. Kaya yan magandang tingnan niya na medyo mag-iingat po tayo sa mga ganong proseso. No? At gusto ko rin tingnan yung di nawala yung kanilang pag-asa kahit naroon sila sa ganong sitwasyon, hindi huminto. Bagamat alam ko si Arsenio na ikikwento niya ng kanyang asawa na gusto nang tumakas. Forgive me, RC, nasabihin ko na ang sabi ng wife mo ay gusto nang gumanti na lang kahit isa na masaktan or alam mo yon, yung gusto mo na makaganti lang dahil sa nangyari. Pero ang kanyang asawa, dito ko nakita yung kanyang asawa na hindi huminto sa pagiging mababa, pagiging yung pag-communicate, hindi humihinto sa pag-encourage, wag mong gagawin yan. Yun ang magandang wrong na nakita ko dito ng kanyang asawa. At yung mga OFW, yung pamilya ninyo na narito sa Pilipinas, napakalaga talaga ng role ng ganon. At bukod pa doon, yung paglapit, partner, no? Attorney Kao, yung hindi sila nahiyang lumapit sa mga taong pwedeng makatulong. At isa na nga ang Global Filipino Movement na naging bahagi ng pagtugon dahil hindi sila sumuko. At nagtiwala din sila, idagdag ko na yan, nagtiwala sila sa proseso ng pamahalaan, hindi sila nagalit, hindi sila nagrally o nag-video, alam niyo yan, yung nag-TikTok, nag-viral post. Nagpa-viral, no? Yung iba kasi gano'n like sa Middle East. Pero sila talagang inintay nila yung proseso. Tama si partner 3 months. Hindi madali yon na paghintay, pagtitiis. At syempre, ang pinakahuli siguro, yung narito sila ngayon ay tanda ng mga pinagdaanang pwedeng magtagumpay sa kabila ng mga imposible ay pwedeng maging posible. At partner, kayo na ang larawan ng imposible pero naging posible dahil una sa pamilya nyo, pangalawa sa Panginoon, pangatlo sa pamahalaan, at pang-apat higit sa lahat ang Global Filipino Movement na umalalay sa inyo. Kaya maraming salamat sa Panginoon sa inyong mga buhay at naniniwala ako maraming na-touch, na bless sa araw na ito sa kwento ninyo. Nawa po ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Partner. At aalalayan natin sila, partner, Attorney Kao, no? Sila itutulungan natin na ma-connect at makakuha kahit kaunting halaga sa NRCO para sa Balik Pinas, Balik Hanap Buhay. Kahit undocumented ay may natatanggap din ng tagli 5,000. Thank you Yan po. ay pwede nating itulong sa kanila, partner. Parang panila. Pwede rin sila sa livelihood ng OWA. Maraming pwedeng pangkabuhayan na pwedeng maitulong at ituturo namin sa inyo yan. So maraming salamat. Ayan. Partner. Yes. Maidagdag ko lang kasi nabanggit mo yung posible, yung imposible ay pwedeng maging posible. Mm-hmm. Kasi doon sa proseso rin ng pagtulong ay nakaranas din ng mga ng mga katulad noon, kailangan nilang mag-provide ng 1,500 ringgit para sa immigration. Yun pala, yun ay anong tawag doon? Parang penalty fine. Yan, penalty sa immigration, partner. Ito yung posibleng magkaroon sila ng ng pera .
dahil wala na nga silang kita eh. Pero may tumulong sa kanila. Ito yung yung imposible, naging posible. Banggitin mo, RC, yung pangalan ng tumulong sa iyo. Hello po. Yung pangalan lang niya. Yung pangalan lang po niya? Oo. Yung parang yung umampon sa inyo. Opo, nagpapasalamat po talaga ako kaya Tita Arlene Santiago. Ayan. Arlene Santiago, Pilipino na nando doon na tumulong mag-provide doon. O isagutin ko na yung pangalawa. Nung kulang pa sila, nanalangin tayo, kumausap tayo ng mga OFWs at may sumagot na 2 OFW at na nando doon sa Singapore at nagpadala sila ng 11,000 pesos. Amen. Yan ang posible, Yan ang posible. Yung imposible naging posible sa Diyos. Ayun, napaka-laking pasalamat po natin at pagpupuri sa ating Panginoon Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Lalo na sa diwa po, ang ating pag-celebrate ng Holy Week, yung dakilang katapatan at sakripisyo para sa ating lahat ng ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa punto pong ito, tamang-tama lang naman, kakarampatan lang na pasalamatan natin ang ating Panginoon Diyos sa magitan ng panalangin. Amen. At tuloy po ay i-commit natin kay Lord, itaas natin sa Panginoon Diyos ang kalagayan ng ating mga 3 batang mga OFWs na ito at ang kanilang pamilya. Sige, mauna na po akong dumulog sa Panginoon sa panalangin. Unang-una po, aming Amang Banal, ang aming pinaabot po sa inyo ay pasasalamat, Panginoon. We are rejoicing even as RC, Alfie, and Novem and their respective entire families and households are rejoicing, oh God, because you have rescued them from exploitative labor conditions, oh God. Maraming salamat po. They have been victims of human trafficking. At ang malungkot po, Panginoon, may mga kamag-anakan pa po sila. Sa batas po kasi, Panginoon, dapat managot. Maski na yung mga tumulong o yung mga nakinabang sa mga human traffickers or illegal recruiters. Pero, Panginoon, bahala na po kayo sa kanila. Ang importante po, sa ngayon ay nasa maayos ng kalagayan ng 3 mga batang OFW ito, OFWs na ito at ang kanilang pamilya nagdiriwang, nagsasaya, nagpapasalamat po sa inyo. Pero Lord, ang aming pundalangin, i-rescue mo rin po, Panginoon, ang mga kababayan namin sa iba't ibang dako, hindi lamang ng Pilipinas, kundi sa iba't ibang dako ng buong mundo na kung saan ay merong exploitative labor conditions na kanilang pinagdaraanan at sila'y nagdurusa. Yes. Kung i-rescue mo ang 3 mga kabataang OFWs na ito, Panginoon, i-rescue mo rin po ang mga nasa ganitong kalagayan ng mga OFWs namin. Salamat po sa Global Filipino Movement, GFM. Maraming salamat kay Brother Reuel Yumol, Panginoon, at sa lahat pa ng tumulong sa kanila. Salamat po sa Serbisyong OFW Ministry ng 702 DZAS FEBC. In Jesus' name, Amen and Amen. Panginoong Diyos, patuloy kaming nananalangin na ito pong katulad ng mga nangyari kina RC, kina Novem, kina Alfie ay nagdulot ng pighati sa pamilya. 3 taon, more than 3 years na hindi nila nakita, nakapiling ang kanilang pamilya. At bunga rin nitong mga ganitong mga pangyayari ang pagkasira ng pamilya. Nalalaman po namin yan sa dami ng aming mga nakakausap na mga OFWs. Mga pamilyang nawasak, mga pamilyang mga mag-asawa ay naghiwalay, ang mga anak ay hindi kasundo ang kanilang mga magulang at ng mga batang napariwara dahil lamang sa pag-abroad ng kanilang mga pamilya. Ang hiling po namin, patuloy po ninyong ayusin yung mga pamilyang nasa ganitong kondisyon.
yung pong mga nag-aaway na mag-asawa, yung hindi nagkakaroon ng maayos na kalagayan ng kanilang mga relasyon. Yung pong mga anak na may mga sama ng loob sa kanila pong mga magulang. Lord, ang lahat ng mga ito ay bunga ng dahil na maaring hindi na pagplanuhan ang pag-abroad. Kaya hinihiling po namin, patuloy po ninyong bigyan ng katalinuhan ang aming pong mga kababayan. Yung nasa ganitong kondisyon, hinihiling namin na pagkasunduin nyo na po sila, O Diyos. Bigyan nyo po ng kapayapaan, paghilumin ang sugat, dulot nitong mga problema pong ito at sitwasyon ng mga OFWs and families. Kaya ang dalangin namin, ang ari namin para sa mga OFW sa Global Filipino Movement, ay sila po ay maging buo ang kanilang pamilya, maging maayos ang kanilang pamumuhay, hindi masayang yung kanilang pag-abroad, maging ang kanila pong pagsisend ng mga remittance ay magkaroon po ito ng bunga. Magkaroon po sila ng malalim na pananampalataya sa inyo. Hindi po maalis sa kanila ang pagdasal, ang kilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. At sa gayon, sila po ay maging kagamit-gamit sa ating pong bansa at sa bansang kanilang pinaglilingkuran. Niling po namin ito sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Akin pinapanalangin, Panginoon, ang mga OFW na nasa mga accommodation sa aming mga polo. Ganoon na rin ang mga accommodation, ang mga ahensya sa ibang bansa. Hinihiling ko, Panginoon, tulungan niyo po ang mga nakalinya para sa repatriation. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Amen. Atin pong natunghayan, mga kasama. Amen. Ating natunghayan ang istorya ng posible kahit imposible. Mga kwento ng himala para sa kababayan nating OFW. Patuloy po kami maglilingkod sa mga kababayan nating OFW sa pamamagitan ng Global Filipino Movement at Serbisyong OFW. Kaya kung kayo po ay merong mga katanungan sa Global Filipino Movement, narito po mga numerong pwede niyong tawagan. 0917-626-2800. Ulitin ko po, 0917-626-2800. Dalawang numero pa, 0947-272-1227. 0947-272-1227. At huling 15 ng EDSA, katabing-katabi lang po ng PUA. Kung kayo po'y pupunta, meron na po kaming opisina tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes at soon, magiging araw-araw na po yan. Ayan, mga partner, baka meron kayong gustong batiin sa araw na ito. Babati ako sa pamilyang Langit family diyan sa aking minamahal na probinsya, diyan sa Lubao, Pampanga. Sa linggo magkakaroon ng reunion tuwing Sabado de Gloria kami nagkakaroon ng reunion diyan. Kaya binabati ko po lahat ng mga kamag-anak ko diyan sa Santa Catalina, Lubao, Pampanga. Naman po ang binabati ko ay ang panig ng Flores clan, si Mrs. Nenita Ate Neneng Flores Cao. Ang aking may bahay po ay siya po ay kabilang sa Flores clan at nagdiriwang po ang Flores clan ngayon, dahil po dumalaw from Houston, Texas, USA, ang aming Ate Leticia Flores Sim, at siya po ngayon sa Pilipinas at siyempre kasama sa pagdiriwang ng Holy Week, ang itinerary niya sa kanyang pagdalaw dito sa Pilipinas. Isa siya sa mga original na mga overseas Filipinos nung kapanahonan na siguro mga early 70s yun. Nung sila po ay unang pumunta sa Amerika. Silang mag-asawa, si Kuya Leo Sim, Donardo Sim, na ngayon ay kapiling na ng Panginoon. At siyempre po, sila ay nakapag-establish ng kanilang pamilya doon sa Amerika. Yun, ang aking pagbati. Pastor John, Pastor Rene.
Ako babatiin ko lang aking may bahay, Banji Biasong, at ang aking mga anak, si Kelly Jan Biasong, nandyan sa Pamilya Hospital. Ingat ka anak dyan. Maging yung aking anak na si Dr. Hana, nag-duty sa Amang Rodriguez. Ingat mga anak, at si Timothy at si John Joseph. Nako, maraming salamat sa aking pamilya na lagi kong kasama. Ayan. At maraming salamat po sa ating mga kaagapay at na tumutok ngayong Huwebes Santo sa programang Serbisyong OFW. Muli po, ako po si Pastor Rene Bunsoy. Ito naman po si Pastor Joe Biasong. Nagpapasalamat po tayo sa mga kaagapay natin sa 1143 DCMR Santiago, Isabela at sa 1116 DXAS Zamboanga, sa 702 DCAS, FEBC Radio TV, sa Facebook at sa YouTube channel. Sa mga tumutok sa GCTV, Signal Cable 185. Maraming salamat po sa inyo. Ito po naman si Pastor ni Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. At nagpapasalamat din po tayo sa ating ProdTex na sina Nathaniel Peralta, Reggie Villena, Benjo Morano at JV Tabua. At maraming salamat din sa ating RTV sa panguna ni Ma'am Ice Rosete, Wenmart Balatukan at Ivan Abrenica. Gayon din kay Brian De La Cruz at sa ating program supervisor, Ma'am Joe Cabrera Alabastro. At siyempre po, ito po ang inyong serbisyo publiko, serbisyong OFW. At siyempre po, ito ang inyong pastor ni Kuya Kaloy Cao na nagsasabi, palagian po, dinideclare po natin, dinadalangin natin, pagpalain ng Panginoon Diyos ang ating mga OFWs at siyempre po kasama ang kani-kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Serbisyong OFW. Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ginugunita ang pinakamagandang regalong inilaan ni Jesucristo para sa sanlibutan ngayong Huwebes Santo.